Kahit man nga po mga idol, out for the season na si Kyrie Irving matapos siyang magtamo ng ACL injury sa kaliwang tuhod, no choice ang team kundi ipagpatuloy muli ang kanilang mga natitirang games. Hindi pa rin naman sila basta-bastang susuko dito since meron pa rin naman sila mga natitirang player na willing mag-step up. As of now, inaasahan pa rin naman na makakabalik si Anthony Davis sa 3rd week ng Marso. Ibig sabihin, pansamantalang mangunguna ngayon sa team si Klay Thompson na siyang nag-iisang star player na available sa lineup. Alam naman nga ninyo na isa sa mga rason bakit pinili ni Klay na lumipat sa Dallas ay upang makasama sina Kyrie Irving at Luka Doncic na magkampiyon. Ngunit lahat nga ng mga ito iniwan siyang mag-isa. Maging kanilang bagong superstar na si Davis kinukonsidera na hindi na bumalik sa Dallas ngayong taon at magpahinga na lamang para tuluyang makarecover ng mabuti. Kaya literal kawawa talaga dito si Klay Thompson lalo pat siya na lang naman ang pinaka-inaasahan na magiging first option sa opensa. Samantala, kasunod ng impressive win ng Los Angeles Lakers sa kanilang 7th straight win laban sa Pelicans, pinagkaguluhan nga ng husto dito si Jarred Vanderbilt na siyang isa sa mga haligi sa depensa. Pinakita nga nito kanina habang naglalaro siya, hindi magiging komportable ang mga kalaban na makagalaw at makagawa ng libreng tira. Sa katunayan, halos lahat ng Pelicans player sinubukan itong bantayan. Ayon sa isang analyst, napansin nga nila na hindi kagaya ng nagdaang buwan, mas lalo nga pong nag-improve ngayon si Vanderbilt pagdating sa depensa at decision making. At lahat nga yan nagsimula matapos niya lang makuha si Luka Doncic. Mas naging decente ang shooting nito dahil alam nga niya na may pagkakataong ibibigay sa kanya ang bola sa 3-point line. Nakakagawa rin naman ito ng solidong pick and roll plays kasama si Luka at alley-oop. At higit sa lahat, humigpit lalo ang depensa nito since wala na nga siyang maaasahan pa na isang Anthony Davis na tutulong sa kanila sa help defense at rebounding. Kailangan rin naman itong parating suportahan si Luka sa depensa kaya mas lalo lamang nakikita ngayon ang napakalaking improvement ni Jarred Vanderbilt. Sa kabilang banda, isang nakakamanghang comeback win ang ginawa ng Phoenix Suns ngayong araw laban sa Clippers matapos nila ditong mabura ang 20 points na kalamangan sa loob lamang ng 4th quarter at lahat ng yan nagawa ng Suns sa pangunguna ni Kevin Durant na nagtala ng 34 points, 7 rebounds, 4 assists kasama na ang 19 points sa last 12 minutes. Hindi nga ito pinanghinaan ng loob kahit man sunod-sunod ang struggle at nagawang pagkakamali sa unang mga quarter sa game. Sa katunayan, siya mismo ang nabigay enerhiya at momentum sa team matapos siyang makagawa ng 7 points na scoring run sa unang minuto ng 4th quarter. Dahil sa kanya nag-iba ang storya ng bakbakan. Binigyan nga nito ang kanyang mga kakampi ng confidence para gumalaw sa opensa. In fact, simula nga po nang mag-step up si Durant, nagagawa na nga nilang mapigilan ang ginagawang puntos ng Clippers lalo ni Ivica Zubac, James Harden at si Kawhi Leonard. At pagkakuha ng Suns ng napakagandang panalo, nagsabi na ito na ang hinihintay at eto na nga daw ang hinihintay na momentum ng Suns para maibalik nila ang kanilang kampanya. Sa kabila ng pananatili pa rin ng team na ito sa ika-11 pwesto, bukas pa rin ang oportunidad para sa kanilang makahabol sa play-in tournament at maging playoff contender kahit man nawala ang ilan sa mga key player.